Ang sikat na seryeng A Shop for Killers, na dating umani ng napakalaking atensyon, ay opisyal nang nagbabalik para sa ikalawang season, na nangangakong maghahatid ng mas matitindi at mas pasabog na mga pangyayari. Sa unang season, paulit-ulit na nalagay sa matinding panganib si Gian habang siya ay napapalibutan at pinaghahabol ng isang grupo ng mga tuso at mapanganib na asasin. Matapos ang sunod-sunod na matitinding labanan na nagpigil hininga sa mga manunood, sa wakas ay nagawa niyang mapa-atres ang mga walang awang mamamatay tao. Ngunit nang tila unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, bigla namang muling lumitaw ang kanyang tiyuhing si Jinman, na dati nang inakalang patay. Sugatan at halos wasak ang kanyang kalagayan, na parabang kagagaling lamang niya sa isang labanan kung saan buhay niya ang nakataya laban sa utak ng Babylon Organization na si Bale. Gayunpaman, buhay pa rin si Bale, at nanampa siyang babalik upang maghiganti. Paano nga ba naganap ang matinding sagupaan nina Jinman at ng pinuno ng sindikato sa ikalawang season? Gaano nakalaki ang ipinagbago ni Gian, at paano sila magsasanib puwersa ng kanyang tiyuhin upang harapin ang kanilang mga kaaway? Alamin natin ang lahat ng nangyari sa episode 1. Balikan natin ang sandaling nagkunwaring namatay si Jinman sa harap ni Gian. Ang bangkay na nakita niya ay isa lamang pekeng bangkay na ginamit upang linlanggan ang Babylon Organization. Kinagabihan, lihim na tinipon ni Jinman ang kanyang pinakamalalapit na kasamahan sa isang tagong himpilan. Naroon ang lahat ng pamilyar na mukha. Kabilang sa kanila si Police Officer Jinwoo, ang pulis na nagdala kay Gian upang kilalanin ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Naroon din ang guro ni Gian na si Pasan. Dahil mahigpit ang seguridad at maraming checkpoint sa punong himpilan ng Babylon, nagpasya si Jinman na lusubin mismo ang imbakan ng mga armas ng organisasyon upang kunin ang mga kagamitang kailangan nila. Ang pinakamahalaga nilang target ay isang uri ng maliit ngunit napakalakas na bunker-busting explosive, na kayang wasakin kahit ang pinakamatitibay na pader. Gagamitin nila ito upang makagawa ng daanan papasok sa pangunahing himpilan ng Babylon. Samantala, upang makabuo ng pagkakataong makapasok, tinutukan ni Cho Sang si Kim, ang pinuno ng security. Nagsimula siyang magpadala ng sunod-sunod na mga mensahe sa cellphone ni Kim, bilang bahagi ng kanilang plano. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang isugal ni Chung ang kanyang buhay upang iligtas si Gian, at sa pangyayaring iyon ay nawala ang isa niyang braso. Nang makumplito na ang buong grupo, opisyal na inihayag ni Jinman na matagumpay nilang naakit sa kanilang bitag ang Babylon Organization. Mayroon lamang silang eksaktong 62 oras upang maisagawa ang buong operasyon. Ang punong himpilan ng Babylon ay matalinong itinago bilang isang ordinaryong pabrika ng bigas. Ngunit ang buong lugar sa loob ng 1 kilometrong radius ay patag at lantad, kaya kahit ang pinakamaliit na kilos ay agad na natutuklasan ng mga gwardya. Halos imposible itong mapasok dahil mistola itong isang hindi matitinag na kuta. Ang drone na ipinadala ng grupo ni Jinman upang magsagawa ng pagmamanman ay nabaril at nawasak sa loob lamang ng ilang sandali. Pinatunayan nito na ang sistema ng depensa ng lugar ay napakahigpit at halos walang puwang para sa anumang paglusob. Sa katotohanan, ang pangunahing himpilan ng Babylon ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ito ay binabantayan buong araw at buong gabi ng 76 na piling armadong tauhan, kasama pa ang isang napakalakas na anti-aircraft cannon. Malinaw na ang direktang pag-atake sa pasilidad ay katumbas lamang ng sadyang paglalagay ng kanilang mga sarili sa tiyak na kamatayan. Gayunpaman, isiniwalat ni Jinman na ang tunay nilang target ay hindi si Bale, kundi ang server system na naglalaman ng lahat ng lihim na record ng Babylon. Nakatala rito ang kanilang mga lihim na operasyon, mga kaso ng kidnapping, mga planong pagpaslang, at maging ang ilegal na bentahan ng mga armas sa North Korea. Sa mga bansang winasak ng digmaang sibil, handang magbenta ang Babylon ng mga armas sa magkabilang panig maging sa mga puwersa ng pamahalaan at sa mga rebeldeng grupo. Hindi lamang iyon, lihim din nilang minamanipula ang mga kudeta sa iba't ibang bansa para lamang kumita ng napakalaking salapi. Ang buong listahan ng kanilang mga kliyente, mga napakalihim na dokumento, at mga ebidensyang nagpapatunay na si Bale ang responsable sa pagpatay sa daan-daang inosenteng sibilyan ay nakatago rin sa sistemang iyon. Kapag nakuha ng grupo ni Jinman ang lahat ng sensitibong record na iyon, mapipilitan ang Babylon na umatras at hindi na makialam sa kanilang operasyon. Sa ganoong paraan,
makakapagtuon ang buong grupo sa iisang layunin ang tuluyang pagpuksa kay Bale. At kapag nangyari iyon, saka lamang magkakaroon si Jian ng pagkakataong mamuhay ng tunay na mapayapa. Ang server system ay nakatago sa isang ganap na nakahiwalay na pasilidad sa ilalim ng tubig. Dahil dito, halos imposibleng mapasok ito sa pamamagitan ng remote hacking. Gayunpaman, natuklasan ni Jinman ang isang malaking kahinaan sa sistema. Eksaktong 3:00 ng hapon araw-araw, itinataas ang server mula sa ilalim ng tubig para sa isang regular na inspeksyon na tumatagal lamang ng 20 minuto. Ito lamang ang natatanging pagkakataon ng grupo upang kumilos. Dahil hindi sila maaaring magpasok ng mga kagamitan at armas sa mahigpit na seguridad ng pasilidad, kinailangan nilang gumawa ng mas matalinong plano. Samantala, ang mga mensaheng ipinadala ni Cho Sang kay Kim ay iba-iba ang laman. May mga paanyaya para sa isang nakaka-relax na massage service at mayroon ding impormasyon tungkol sa isang stock na sinasabing malapit nang tumaas ang halaga. Gaya ng inaasahan, agad na pinindot ng Kim sa kita na si Kim ang link. Iyon mismo ang hinihintay ni Cho Sang. Mabilis niyang nahak ang cellphone ni Kim at matagumpay na nakopya ang isang high-level access card. Kaagad pagkatapos nito, sinimulan ng grupo ang muling pagpipinta sa isang truck. Ginawa nila itong magmukhang sasakyan ng kumpanya ng garbage collection, ang tanging uri ng sasakyang pinapayagang dumaan sa security gate. Upang malusutan ang X-ray scanning system, nilagyan nila ng espesyal na protective film ang loob ng mga lalagyan ng basura. Ang materyales na ito ay karaniwang ginagamit sa mga American stealth fighter jets upang hindi madaling matukoy ng mga scanner. Malinaw ang paghahati ng tungkulin ng bawat miyembro. Si Cho Sang ang papasok sa internal network upang patayin ang surveillance system. Si Puzzle naman ang maglalagay ng mga pampasabog na kayang bumutil sa pader upang makagawa ng daan papunta sa server room. At pagdating naman kay Bale, si Jinman mismo ang haharap at lalaban sa kanya. Bilang paghahanda sa kanilang paglusob, gumamit si Cho Sang ng 3D printer upang gumawa ng maskarang halos kapareho ng mukha ni Bale. Ang tanging hindi nila magawang gayahin ng perpekto ay ang nasirang mata ni Bale. Kaya napilitan si Jinman na magsuot ng salaming pang-araw upang maitago ang pagkakaibang iyon. Sa mismong sandaling iyon, tumawag si Jian upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang tiyuhin. Agad namang sinagot ni Jinwoo ang tawag at nagkunwaring ibinalita kay Jian na bigla nang namatay si Jinman. Pagkatapos nito, si Jinwoo mismo ang nagdala kay Jian upang kilalanin ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa katotohanan, ang bangkay na iyon ay isa lamang pekeng bangkay. Habang labis na nagdadalamati si Jian sa inaakala niyang pagkamatay ng kanyang tiyuhin, si Jinman naman ay nasa ibang lugar at abala sa paghahanda para sa kanilang paglusob. Alam ni Jinman na magsisimula ang kanyang burol sa loob ng susunod na 48 oras. Alam din niyang ito ang sandaling tiyak na kikilos ang Babylon Organization laban kay Jian, at kasabay nito ay magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang grupo na isagawa ang kanilang operasyon. Gaya ng inaasahan, inalok ng pinuno ng Babylon na si Lee ang kalbong si Kim ng isang kasunduan ipagkanulo si Jinman at pamunuan ang isang pangkat upang tugisin si Jian. Bilang kapalit, bibigyan siya ng isang malita na puno ng salapi, isang alok na hindi kayang tanggihan ni Kim. Nang mailayo ni Kim ang kanyang mga tauhan mula sa punong himpilan, agad namang kumilos ang grupo ni Jinman. Nagkunwaring isang garbage collector si Jinwoo at madali niyang nalampasan ang unang security checkpoint. Ngunit nang bumaba ang truck sa basement, agad na naghinala ang mga gwardya dahil hindi nila kilala ang mukha ni Jinwoo. Sa pamamagitan ng X-ray scanner, nakita nila ang mga kain na hinalang lalagyan ng basura kung saan nagtatago sina Pasen at Chung. Agad nilang inutusan si Jinwoo na buksan ang isa sa mga lalagyan para inspeksyonin. Mabuti na lamang at nang buksan ni Jinwoo ang takip ng pinakalabas na lalagyan ng basura, agad kumalat ang napakabahong amoy ng medical waste sa paligid. Hindi kinaya ng gwardya ang matinding baho kaya agad niya silang pinadaan. Sa wakas ay nakapasok ang grupo sa loading area. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag sina Pasen, Chung, at Jinwoo, nang matuklasan nilang may isang grupo ng mga asasin na naghahanda ng umalis upang palakasin ang pangkat na tumutuges kay Jian. Nang matanggap ni Jinman ang agarang ulat, agad niyang binago ang plano. Inutusan niya sina Jinwoo at Pasen na umatras palabas ng base.
Si Jinwoo ang naatasang mga siwa sa koordinasyon ng operasyon mula sa labas, habang si Pasen ay agad na tumungo upang iligtas si Jian. Dahil dito, ang buong misyon sa loob ng punong himpilan ay naiwan na lamang sa balikat ni Chosang. Mabilis na pumasok si Chosang sa banyo at gumapang sa loob ng ventilation system patungo sa lugar kung saan maaari siyang kumonekta sa internal network. Sa loob lamang ng maikling panahon, matagumpay niyang nahak ang sistema ng mga security camera. Kasabay nito, natukoy rin niya ang eksaktong lokasyon ni Bale at agad itong ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Matapos matanggap ang senadorias, isinuot ni Jinman ang maskarang nagpapamukha sa kanya bilang si Bale at sinimulan ang operasyon. Ngunit habang naglalakad si Jinman patungo sa pangunahing tarangkahan, may isang gwardya na nakapansin ng kaina-hinalang detalye. Ayon sa tala ng sistema, dumaan na si Bale sa tarangkahan noong umagang iyon at hindi na muling lumabas ng pasilidad. Natarante si Chosang at agad niyang inilipat ang verification call ng security team kay Jinwoo upang siya ang humarap sa sitwasyon. Dahil sa husay ni Jinwoo sa mabilis na pagresponde sa ilalim ng matinding presyon, matagumpay nilang nalinlang ang pinuno ng security team. Gayunpaman, isang batang gwardya na likas na mapagmatsyag ang patuloy na nagpilit na sabihin ni Jinman ang tamang password. Nang mag-atubili si Jinman at hindi agad makasagot, dahan-daang inilapit ng gwardya ang kanyang kamay sa baril na nasa holster. Sa mismong sandaling naging napakapanganib na ng sitwasyon, nahanap ni Chosang ang tamang password at agad itong ipinaabot kay Jinman. Dahil dito, matagumpay na nakalusot si Jinman sa security checkpoint. Sa tulong ng napakahusay na maskara, madali niyang nalinlang maging ang robotic guard at dumiretso sa imbakan ng mga armas. Nagkunwari siyang ibabalik lamang ang isang baril, dahilan upang makapasok siya sa loob ng hindi man lamang pinaghinalaan. Mabilis niyang pinatulog ang isang gwardya at pinindot ang kontrol upang ihinto ang pagbaba ng server system. Habang kinokolekta ni Jinman ang mga armor-piercing explosive, biglang tumunog ang alarma. Kaagad siyang natukoy ng dalawang combat robot at nalaman nilang isa siyang impostor. Agad silang sumugod at walang awang umatake. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang umahan mula sa tubig ang server system para sa nakatakdang inspection. Sa loob ng ventilation shaft, lalo pang kinabahan si Choso dahil hindi pa kumikilos si Jinman ayon sa plano. Gayunpaman, wala nang oras si Jinman upang sumagot sa radyo dahil kailangan niyang ituon ang buong atensyon sa pakikipaglaban sa dalawang mapanganib na robot. Napakabilis at napakaliksi ng mga robot, at ang kanilang mga katawan ay purong bakal. Makalipas lamang ang ilang sagupaan, napilit nilang mabitawan ni Jinman ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, nakapulot siya ng metal na pinto at ginamit iyon bilang sandata. Matapos ang matinding labanan, mabilis niyang nawasak ang unang robot at kalaunan ay tuluyan ding winasak ang ikalawa. Ngunit biglang dumating ang isa pang gwardya. Sa kabutihang palad, dumating si Jinman sa tamang oras at agad itong pinabagsak. Noon lamang tuluyang nakahinga ng maluwag si Chosang. Samantala, nagsimula nang mapansin ng security team ng Babylon ang sunod-sunod na kaina-hinalang pangyayari. Isang gwardya ang nagulat na nakita niya si Bale sa meeting room, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay nakita niya muli ang isang taong kamukhang kamukha ni Bale sa ibang palapag. Agad nilang napagtanto na may isang impostor na nakapasok sa kanilang punong himpilan. Bilang tugon, kaagad na inactivate ng Babylon ang kanilang malware scanning system. Kasabay nito, nagpalipad sila ng mga drone upang subaybayan ang pinanggalingan ng truck ng basura. Hindi nagtagal, natunton ng isa sa mga drone si Jinwoo, ngunit agad niya itong pinabagsak sa pamamagitan ng pagbaril. Sa command room, mabilis na nakatanggap sina Lee at Bale ng emergency report tungkol sa paglusob. Bago pa makapagbigay ng utos si Lee, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pasilidad. Bitbit ni Jinman ang isang grenade launcher, at agad niyang pinasabog ang malaking bahagi ng pader. Habang nagugulat pa si Bale sa pagkakita sa isang taong kamukhang kamukha niya, biglang hinubad ni Jinman ang kanyang maskara at walang tigil na pinaputukan ang kanyang kalaban. Nang dumating ang napakaraming reinforcement ng Babylon, gumamit si Jinman ng isang high-tech shield upang harangin ang rumaragasang mga bala. Inakala ng mga sundalo na napatay na nila siya kaya lumapit sila upang tiyakin ito. Ngunit ang iniwan pala ni Jinman ay isang napakalakas na sonic bomb. Sa pagsabog nito,
napahawak sa kanilang mga ulo ang mga sundalo at isa-isang bumagsak sa matinding sakit. Agad namang tumakbo si Jinman paakyat sa hagdanan patungo sa itaas na palapag. Ilang sandali lamang ang lumipas, muli silang nagharap ni Bale. Dito opisyal na nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang pinakamahusay na asasin. Matapos ang humigit kumulang 300 palitan ng suntok at pag-atake, unti-unting nalagay sa alanganin si Bale at halos matalo na. Ngunit nanatili siyang kalmado at sinabi kay Jinman na muli pa silang magkikita. Pagkatapos ay kusa niyang binitiwan ang kanyang kinakapitan at nahulog sa mas mababang palapag upang makatakas. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isa pang gwardya kaya napilitan si Jinman na umatras agad. Dahil dito, hindi niya nakumpirma kung tunay ngang namatay si Bale o nakaligtas pa ito. Kasabay nito, sumabog ng napakalakas ang bumbang itinanim ni Cheng. Winasak ng pagsabog ang malaking bahagi ng sahig at lumikha ng direktang daanan mula sa basement hanggang sa ibabaw ng gusali. Sa bubungan, napalibutan si Jinman ni Lee, ng kanyang mga tauhan, at ng isang pangkat ng combat robots. Sigurado si Lee na nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay. Ngunit sa isang kisap mata, biglang sumabog at tuluyang nawasak ang dalawang combat robot. Lumalabas na dumating sina Jinwoo at Cho Sang sakay ng isang helicopter upang tulungan ang kanilang kasamahan. Agad na tumakbo si Jinman patungo sa helicopter, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng bala at nahulog sa mas mababang palapag. Agad na pinaandar ni Cho Sang ang machine gun at walang tigil na pinaputukan ang buong grupo ng mga gwardya. Nang tuluyan ng makaalis ang helicopter sa lugar, saka lamang napagtanto ni Lee na buhay pa pala si Jinman. Wala na siyang nagawa kundi panoorin ng may matinding galit ang pagtakas ng kanyang pinakamalaking kaaway. Samantala, si Jian ay katatapos lamang maitaboy ang grupo ng mga asasin na sumugod sa kanyang bahay upang patayin siya. Habang tulala siyang nakaupo at nagdadalamati sa inaakala niyang pagkamatay ng kanyang tiyuhin, biglang huminto ang isang taxi sa kanyang harapan. Mula rito ay bumaba si Jinman, na pinaniniwalaan niyang matagal nang patay. Bagamat marami siyang sugat at halatang bogbog, ligtas pa rin siya. Agad na tumakbo si Jian at paulit-ulit na sinuntok ang kanyang tiyuhin upang ilabas ang lahat ng kanyang galit at sama ng loob. Ngunit sa halip na gumanti, marahan lamang siyang niyakap ni Jinman at pinakalma. Samantala, isang babaeng Haponesa ang nakatanggap ng impormasyon tungkol kay Jinman. Nang makita niya ang pangalan nito, natigilan siya sa matinding pagkabigla sa loob ng ilang segundo. Nang gabing iyon, sabay-sabay na sinalakay ng isang unit ng mga mersenaryo ng Babylon at ilang robotic hunting dogs ang bahay ni Jinman. Ngunit tahimik ang buong paligid at wala silang natagpuang tao. Alam ni Bale na hinding-hindi basta mananatili si Jinman sa loob ng bahay. Pinaghinalaan niyang nagtatago lamang ito sa malapit at tahimik na minamasdan ang bawat galaw nila. Gayunpaman, galit na iniutos ni Lee sa kanyang mga tauhan na halughugin ang buong lugar. Isa-isang winasak ng mga sundalo ang iba't ibang bahagi ng bahay hanggang sa matagpuan nila ang isang lihim na lagusan na nakatago sa likod ng banyo. Tuwang-tuwa sila dahil inakala nilang sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang target. Ngunit nang sabay-sabay silang lumapit, biglang tumunog ang isang warning device at naglabas ng sunod-sunod na malalakas na alarma. Mula sa isang malayong pwesto, itinutok ni Jinman ang kanyang sniper rifle kay Lee at naghanda siyang barilin ito. Ngunit agad niyang napansin na ang sasakyan ni Lee ay may espesyal na bulletproof glass, kaya imposibleng tumegos dito ang bala mula sa ganoong kalayuan. Dahil dito, napilitan si Jinman na isuko ang pagkakataong iyon. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang tapat na pag-uusap sina Jian at Jinman. Inamin ni Jinman na ang lahat ng ginawa niya hanggang ngayon, kabilang na ang pagtatayo ng tindahan, ay para lamang maprotektahan ang kanyang pamangkin. Ngunit sinabi ni Jian na palagi nitong sinasabing gusto siyang protektahan, samantalang patuloy pa rin itong kumikita sa pagbebenta ng mga armas sa mga asasin at mersenaryo. Ang mismong mga sandatang iyon ang ginagamit nila upang pumatay ng maraming tao. Inamin ni Jinman na iyon ang malupit na mundong kanyang ginagalawan. Labis siyang nasasaktan dahil kahit ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, patuloy pa ring nalalagay sa panganib ang buhay ni Jian. Ngunit sinabi ni Jian na hindi na niya kailangan ang mga paghingi ng tawad. Ipinahayag niyang ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan sa marahas na mundong kinabibilangan ng kanyang tiyuhin.
Nang mapagtanto ni Jinman na hindi na niya mababago ang isip ng kanyang pamangkin, wala na siyang nagawa kundi bigyan ito ng isang handgun, ilang magazine, at isang bagong hanay ng mga pekeng pagkakakilanlan. Ayon sa mga dokumento, gagamitin ni Jian ang bagong pangalang Lierin upang magsimula ng panibagong buhay ng mag-isa. Bago tuluyang umalis si Jian, dali-daling hinabol siya ni brother. Iniabot niya rito ang isang cellphone, isang USB drive, at isang backpack. Binalaan din niya si Jian na buksan lamang ang mga iyon kapag siya ay nag-iisa. Tinanggap ni Jian ang mga gamit, ngunit nagbabala rin siya na kapag nalaman niyang may itinagong camera o listening device sina brother at Jinman sa bago niyang tirahan, hinding-hindi niya sila mapapatawad. Mabilis na lumipas ang panahon at natapos ang isang taon. Namuhay na si Jian ng tahimik sa isang liblib na isla gamit ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi niya iniwan ang nakasanayan niyang pagtakbo tuwing gabi upang mapanatiling malakas ang kanyang katawan. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang binabagabag ng masasakit na alaala ng nakaraan. Gabi-gabi siyang pinahihirapan ng bangungot. Sa araw naman, namumuhay siya bilang isang ordinaryong manggagawa. Masipag siyang tumutulong sa pagkukumpuni ng mga lambat kasama ang grupo ng matatandang residente sa isla. Ngunit halos hindi nagsasalita si Jian at palaging iniiwasan ang pakikisalamuha sa iba. Nang makaalis siya, nagsimulang pag-usapan siya ng mga matatanda. Sinabi nilang bihira siyang magsalita, halos walang kinakausap, at gabi-gabi raw itong tumatakbo na para bang may humahabol sa kanya. Ngunit kahit ganoon ang kanilang sinasabi, tunay pa rin silang nagmamalasakit kay Jian. Nagbigay sila kay Wuin ng isang kahon ng sea pineapple pastries at nakiusap na ihatid iyon kay Jian. Labis na nahiya si Wuin, ngunit sa huli ay pumayag din siya kahit nag-aatubili. Habang papunta roon, paulit-ulit niyang inansayo ang sasabihin upang makagawa ng magandang impresyon kay Jian. Pagdating niya sa tapat ng bahay nito, ilang beses niyang pinindot ang doorbell ngunit walang lumabas upang magbukas ng pinto. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagising si Jian mula sa isang bangungot at napasigaw. Nang marinig ni Wuin ang kakaibang ingay, nag-alala siya at nagpas siyang umakyat sa bakod upang makapasok sa loob ng bakuran. Gayunpaman, ang bahay ng pamangkin ng isang asasin ay hindi lugar na basta-basta maaaring pasukin ng kahit sino. Paglapag pa lamang ni Wuin sa bakuran, agad niyang na-activate ang bitag na inilagay ni Jian. Nagmamadaling lumabas si Jian upang tingnan ang nangyari. Hawak na niya ang kanyang baril at nanatiling lubos na alerto. Paulit-ulit lamang na humingi ng paumanhin si Wuin dahil sa pag-akyat niya sa bakod ng walang pahintulot. Nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Jian, hindi na siya nang ahas pang magtanong. Wala siyang ibang nagawa kundi tahimik na umalis. Pagkalabas niya, sa kanya napansin na ang bahay ni Jian ay ganap na nakahiwalay sa ibang kabahayan. Halos walang dumaraan sa kalsada papunta rito, at napakaraming surveillance camera ang nakapaligid sa buong ari-arian. Mula nang maranasan ni Jian ang nakakatakot na pagtugis noon, hindi na siya kailanman nagpakampante. Samantala, si Lawyer Jiang ng Babylon ay balisang naghihintay kay Jinman sa isang restaurant. Ngunit hindi personal na dumating si Jinman. Sa halip, tumawag lamang siya sa telepono ng restaurant at ipinadala kay Lawyer Jiang ang listahan ng mga Babylon mercenary na nakaambang umatake sa iba't ibang bahagi ng gusali. Namutla si Lawyer Jiang nang mapagtanto niyang matagumpay na napasok ni Jinman ang server ng Babylon. Hawak na ngayon ni Jinman ang lahat ng pinakamahalagang lihim na dokumento ng organisasyon, kabilang ang mga record ng kanilang pinakamadidilim na operasyon gaya ng pagpaslang sa punong ministro ng Cambodia. Ipinaalam ni Jinman na muli lamang siya makikipag-ugnayan kapag handa ng makipagkasundo ng tapat ang Babylon. Agad na tumayo si Lawyer Jiang at dali-daling umalis sa restaurant. Ngunit nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, laking gulat niya nang makita si Jinman na nakaupo na pala sa likurang upuan. Natarante si Lawyer Jiang at paulit-ulit na iginiit na wala siyang anumang alam tungkol sa mga asasin na naghihintay sa loob ng restaurant. Ngunit sinabi ni Jinman na alam na niya kung sino ang tunay na nag-utos sa mga asasin upang isagawa ang pananambang. Pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang kondisyon para sa isang permanenteng tigil putukan. Mula sa araw na iyon, si Jian at ang sino mang may kaugnayan kay Jinman ay dapat nang ituring na hindi maaaring galawin. Walang miyembro ng Babylon ang maaaring manakit o lumapit sa kanila. Kapag tinanggap ng Babylon ang kasunduang ito,
mananatiling lihim ang lahat ng datos na nasa server. Ngunit kung kahit kaunting pinsala lamang ang mangyari kay Jian, ilalabas ni Jinman ang lahat ng impormasyon at ilalantad ang tunay na madilim na mukha ng Babylon sa buong mundo. Bilang patunay ng kanyang katapatan, nagpa siya rin si Jinman na pansamantalang isara ang kanyang website nang walang takdang petsa ng pagbabalik. Bago siya umalis, binati rin niya si Lawyer Jiang sa kapapanganak pa lamang ng anak nito. Ang pag-baiting iyon ay isa ring tahimik na babala na alam ni Jinman ang bawat detalye ng personal na buhay ng kanyang kalaban. Samantala, nagkagulo ang buong organisasyon ng Babylon. Nagpa siya ang mga pinuno na ipadala si Kusanagi, ang pinuno ng East Asian Division, upang personal na resolbahin ang krisis. Opisyal namang tinanggal sa kanyang posisyon si Lee matapos niyang hayaang malinlang siya ni Jinman sa loob ng isang buong taon. Dahil sa kanyang kabiguan, bumagsak ng kalahati ang kita ng organisasyon at umabot sa pinakamababang antas ang reputasyon ng Babylon. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Bale at walang awang pinabagsak ang ilan sa mga tauhan ni Kusanagi bilang pagpapakita ng kanyang lakas. Ngunit nanatiling kalmado si Kusanagi. Agad niyang inatasan si Bale ng isang bagong misyon at inutusan itong hulihin ng buhay si Jinman anuman ang mangyari, para kay Lee. Pagbalik ni Lee sa kanyang apartment, bigla siyang tinambangan ng isang assassin sa loob ng elevator. Hindi madaling kalaban si Lee kaya matindi siyang lumaban, ngunit sa huli ay napatay pa rin siya. Kalaunan ay nabunyag na si Kusanagi ang nag-utos sa assassin na iyon. Matapos iulat na matagumpay ang misyon, nakihalo siya sa mga tripulante ng isang cargo ship at tahimik na naghintay ng susunod na utos. Samantala, nasira ang cellphone ni Jian kaya napilitan siyang pumunta sa lungsod upang bumili ng bago. Nang malaman ni Wuin na aalis si Jian sa isla, agad nitong ibinigay ang kanyang numero at sinabing tawagan siya anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Nagbiro pa siya na kung maiwanan man ni Jian ang huling biyahe ng ferry pauwi sa isla, isang tawag lamang ang kailangan at sasanduan niya ito gamit ang sarili niyang bangka. Pagdating sa lungsod, agad na nagtungo si Jian sa isang Thai restaurant upang hanapin ang kanyang guro na si Pasan. Ngunit hindi niya ito natagpuan. Sa halip, muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Sungjo, ang lalaking madalas lumitaw sa kanyang mga bangungot. Habang tulala siya sa pag-iisip, napansin niyang ang lalaking kasabay niya sa bus ay pumasok din sa restaurant. Agad siyang nakaramdam ng panganib at dali-daling umalis sa gitna ng malakas na ulan. Gaya ng kanyang kinatatakutan, tahimik na sumunod ang lalaki sa kanya. Sinadya ni Jian na pumasok sa isang liblib na eskinita, saka bigla siyang lumabas at sinipa ang lalaki, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ngunit isa pala itong malaking hindi pagkakaunawaan. Pumasok lamang ang lalaki sa restaurant dahil kilala niya ang may-ari, at sinundan lamang niya si Jian upang isauli ang cellphone nitong naiwan. Napaupo si Jian sa lupa habang natutulala. Muling lumitaw si Sungjo sa kanyang isipan at kinutya siya, sinasabing katulad na siya ng kanyang tiyuhing si Jinman. Ayon kay Sungjo, isinilang si Jian na taglay ang likas na instinct ng isang mandirigma. Ayaw nang pakinggan ni Jian ang mga guni-guning iyon kaya malamig niyang inutusan si Sungjo na mawala sa kanyang isipan. Dahil lalo pang lumala ang panahon, kinansela ang lahat ng biyahe ng ferry. Wala nang ibang pagpipilian si Jian kundi tawagan si Wuin upang humingi ng tulong. Hindi naman siya pinaghintay ni Wuin. Mabilis na dumating ang bangka nito sa pantalan. Tinawid niya si Jian sa gitna ng malalakas na alon at ligtas na naihatid pabalik sa isla sa gitna ng dilim ng gabi. Alam niyang wala pang nakakain si Jian buong araw kaya naghanda siya ng ilang pastry at isang soft drink para rito. Dahil sa kanyang kabaitan, nausisa ni Jian kung bakit hindi siya nito tinanong tungkol sa bitag na inilagay niya sa bakuran. Ipinaliwanag ni Wuin na nauunawaan niyang may kanya-kanyang pinagdaraanan ang bawat tao, at ayaw niyang lalo pang pahirapan ang buhay ni Jian. Sa mismong sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng sirena. Mabilis na lumapit ang Coast Guard at pinahinto ang kanilang bangka upang magsagawa ng inspeksyon para sa mga ilegal na kargamento. Natarante si Wuin at agad na pinatay ang makina. Hiniling niya kay Jian na hawakan muna ang timan habang nagmamadali siyang bumaba sa ibabang bahagi ng bangka. Doon ay inilabas niya ang isang nakatagong lalagyan ng kargamento. Sa sobrang pagmamadali, aksidente niya itong nabitawan. Agad na kumalat sa sahig ang lahat ng ilegal na armas na nakatago roon.
Wala na siyang ibang magawa kaya mabilis niyang itinapon ang lahat ng armas sa dagat upang itago ang ebidensya. Sa sandaling iyon, napansin ni Jian ang isang mensaheng pumasok sa cellphone ni Wu In. Ang nakasulat dito ay nagtatanong kung kailan may hahatid ang kanilang kargamento. Ang higit na nakakagulat, ang pangalan ng nagpadala ay nakalagay bilang a shop for killers, ang base ni Jinman. Nagmamadaling pumasok si Brother at ibinalita ang isang balitang yumanig sa buong mundo ng mga assassin. Isang espesyal na bounty ang kakalabas pa lamang, at ang target nito ay si Jian. Ang gantimpala ay umabot sa $2 milyong na babayaran ng buo sa cash. Malinaw na hindi kailanman binalak ng mga kaaway na tigilan sina Jian at ang kanyang tiyuhing si Jinman. Dito nagtatapos ang episode 2. Haharapin na naman ni Jian ang panibagong mabangis na pagtugis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating mahina at walang laban. Sa ngayon, imposible pang malaman kung sino ang tunay na mananaig sa magkabilang panig. Kaya abangan ang mga mas matitinding kaganapan sa mga susunod na episode dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.